dating corporate employee na parakit-rakit at kung ano-anong pagkakitaan ng pinasok. Ngayon, may sarili ng shoe manufacture business si Mark Anthony Babela. Alamin na natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Ako po si Mark Anthony Babela, may-ari ng shoe manufacturing business dito sa Marikina. Nag-start yung business namin way back 2017. We started online lang. So that time, nagtatrabaho pa ako tapos nag-iisip ako kung ano yung pwede kong inegosyo kasi medyo business-minded tayo. So habang nagtatrabaho tayo, nag-iisip ako kung ano pwede kong inegosyo. Tapos naisip ko dito mag-online selling kasi lagi nga ako napupunta ng Marikina. So every bazaar dito ng shoe festival at saka back to school, lagi akong pumupunta dito. Tapos one time, yung naisip ko na mag-online selling. So doon nag-start yung pagbibenta ko ng sapatos. Siguro mga ilang months, doon kami nag-decide kasi may nagsarang factory, tapos in-offer sa amin. Hindi naman talaga ako lehitimong taga Marikina. So, galing ako sa isang probinsya ng Mindoro. So, from there, after graduate ko po, nagkapagsapalaran ako sa Manila. Tapos nagtrabaho na ako dito. After nagtrabaho ako sa isang BPO industry ng 8 years bago ako nag-resign, pinagsabay-sabay ko sila. Kailangan sabi ko, hindi ako pwedeng mag-resign nang hindi pa stable yung company ko. So, habang nagtatrabaho ako dati sa gabi, tapos sa umaga nagmamanage ako ng negosyo. At actually, may sideline pa ako. So sabi ko, pag nag-focus ako sa negosyo na to, baka mas lalong lumaki. Noong nag-full-time ako, doon ko nakita yung mga kulang, yung mga dapat i-improve, yung mga materials na gagamitin. Doon ko nakita na-realize, okay, kailangan ko talagang i-focus tong negosyo na to. Marikina is a shoe capital of the Philippines. Dati kasi pag sinabing shoes, gusto nila iba't ibang brand, no? So ngayon, natutuwa ako kasi marami nang sumusupport kayo ng mga Pinoy na nagsusuot, lalo mga clients namin. Parang bumabalik talaga sila kasi alam nila na pag Marikina gawang kinikilala. Alam yung produkto talaga is maganda. Sana bumalik yung sigla ng sapatos tulad daw ng dati, nung araw. Actually ngayon, nag-struggle kami sa manpower. Kasi iilan na lang ang gumagawa ng sapatos ngayon dito sa atin. So ang ginagawa ko ngayon, kaya nag-aano talaga ako since taga-probinsya ako, yung mga kababayan ko sa probinsya, dinadala ko dito, tinuturuan yung mga bata. Para kahit papaano, mawala man yung mga old artisans natin, merong mga new generations na gagawa ng sapatos. Para hindi mawawala yung traditional way of manufacturing natin ng sapatos. Sa mga kapwa ko Pilipino, suportahan natin yung mga gawang Pilipino para din sa pag-unlad ng ating bansa. Kasi once na sinuportahan ninyo, hindi lang yung business namin, pati yung ibang pamilya na gumagawa ng itong sapatos namin, matulungan din. So lahat magiging domino effect siya sa mga kababayan natin na gustong magnegosyo. Kapag may naisip kayo na negosyo na gusto ng puso ninyo, sundin nyo na. Mangarap ng maliit hanggang sa hindi mo na mamalayan, lumalaki ka na pala. And also, kailangan nila ng gabay ni Lord para lagi tayong i-guide sa mga desisyon natin sa buhay. Start small, dream big. Tara, negosyo tayo!